So i-share ko po yung yung magiging blueprint natin dito sa LCR Capital. Okay? So yan, na-share po sa inyo yan. Ito po yung sa self-assessment training plan guide or yung blueprint. Okay? Na tinatawag. Kung makikita nyo po yan, from steps 1 to 10, dapat masundan nyo po bago kayo from attending the webinar or seminar hanggang actual trading session, dapat step by step nyong gagawin yan. Okay? For example, itong step 1, you should have attended yung isa sa mga seminars or webinars natin, no? Tapos, yan po yung sa day 1 natin. Next, dapat, maano nyo rin po yan, ma-click nyo po yan kung kailan na-accomplish. Okay? Tapos, kailan na-complete. Lalagay nyo po yan kung yes or no. So, dapat yes yan. Bago kayo mag-proceed sa step 2, which is enrollment, ito yung in-avail nyo na elite pack na $149 plus 29 kung nag-avail ka ng affiliate. Okay? So yan, ang prerequisite niyan, syempre yung step 1, which is itong seminar. Prerequisite meaning dapat natapos mo na yung step 1 muna bago ka napunta dito sa step 1. Yan, tapos lalagay nyo kailan na-accomplish, kailan na-completed. Okay, kung completed na or kung yes or no. Then, step 3, ito, ang enroller nyo dapat pina-join na kayo sa mga kanya-kanyang GC. Yung United GC, tapos yung onboarding GC, tapos yung sa VIP. Okay? I suppose, meron na po lahat na-include na lahat sa mga GC, tsaka sa onboarding. Kung wala pa po, kung hindi pa kayo na-include dito sa mga GCs na to, please contact your enroller para ma-include kayo. Okay? Next. Step 4. Ito na yung mag-open kayo ng demo account. Tsaka ililink mo yung demo account sa XS with your MT5 or MetaTrader 5. So I suppose na bigyan na kayo ng instruction ng enroller nyo na mag-open ng demo account with XS. Okay? Tapos yung sa broker and link, si Sir Noel, hindi pa yata kasi kailan lang tayo nagka-contact, Sir Noel, i-session ko sa iyo. Okay? So yan, tapos ililink natin yan sa MetaTrader 5 na dinownload nyo doon and in-install nyo sa cellphone nyo. Okay? So yung prerequisite niyan is step 2 and 3, which is enrollment and yung sa mga GCs. Then, step 5, ito na yung onboarding of new students. Dito na yung sa customer. Ito na yung ginagawa natin. Nasa step 5 na kayo. Okay? So dito, pag-uusapan natin kung paano mag-login sa economy hanggang sa yung pagiging disciplined trader. Okay? Ang prerequisite niyan ay step 4, which is dapat meron na kayong demo account na nakalink sa broker, sa MT5 nyo. Okay? Next, step 6, onboarding of new students naman sa affiliate side, which is a separate schedule training. Usually, sa sa Thursday, baka Thursday si Coach JC usually nagkakandak nito. Okay? Si Coach JC, by the way, siya yung natin. Siya yung pinaka-founder and head natin na dito sa LCR Capital, which is isa sa pinakamalakas na team sa economy dito sa Philippines. Okay? So ang yan, pag-uusapan dyan, ano ba yung mga requirements for rank advancement, from apprentice hanggang sa icon, hanggang sa legend. Okay? Tapos ang prerequisite niya, siyempre naka-attend ka ng step 5, which is onboarding ng new customer students. Okay? Then step 7, ito na yung ECA videos. Yun nandun mismo sa economy portal nyo. Yan na yung mga videos, yung from beginners to advanced. Okay? Mamaya, ipapakita ko sa inyo. So self-paced yan, napapanoorin nyo 3 videos per day, 3 to 5 videos. Tapos, yan, yung prerequisite niya, siyempre, naka-attend ka na lang step 6, which is, step 5, which is onboarding. Okay? Next is yung Manara training. Mamaya itong Manara is, ito yung flagship product ng economy. Dito, magkakaroon lang na tayo ng overview kung paano ba sineset yung Manara.
Pero sa deeper training na Manara, merong separator yan. Okay? So yan, yung prerequisite niyan is step 5 rin, which is onboarding. Okay? So meron dito mga related videos kung paano ba yung yung mga training sa Manara. Okay? Next is number 9, demo trading. Ito na yung yung na-create yung demo account dito, gagawin nyo na yung demo trading naman. So kung kinakailangan pwede kayo mag one-on-one sa sa coach nyo para kung nahihirapan kayo mag-navigate ng MT5 para sa pagte-trade, pwede naman. Okay? Then you can papaturo kayo sa mga coach nyo kung paano ba mag-place ng trade, paano mag-close ng trade, paano mag-set ng stop loss and take profit. Okay? And number 9, B is demo trading for at least 7 days. Ito na yung baliktad yata to. Nga tama. Demo trading for at least 7 days. Ito na yung dapat maging profitable na kayo sa pag-trade using demo account. Okay? Dito yung pwede pa kayong masunugan. Okay? Okay lang. Pwede pa kayong maglaki ng lot size. Okay lang sa una. Kasi kumbaga ina-experiment nyo. Pero along the way, matututunan nyo ano ba yung tamang lot size. Okay? Mamaya ituturo ko sa inyo. Next. Last but not the least, yung actual trading session. Na dito na yung matututo ka na sa actual trading. Siyempre, kailangan before sumabak sa actual trading, kailangan profitable ka sa demo trading mo. Okay? Otherwise, balik ka muna sa demo. Hanggat hindi ka nagiging profitable sa actual trade, sa demo trading, huwag ka munang mag-proceed sa step 10. Huwag ka magmadali. Kasi darating yung time talagang kailangan mo muna malaman ano ba yung mga proper discipline sa pag-trade using demo account bago ka mag-actual trading. No? Okay. May tanong po ba dito? May tanong po ba? Any questions? So far, wala naman? So far, so good? Kindly thumbs up kung okay pa kayo. Thumbs up po. Kung walang tanong, thumbs up. Yan, okay. Si Ma'am Aisel. How about yung iba? Yan, si Ma'am Debbie. Okay na, okay. Sige. Yan, tapos, pakiclick naman po yung Smart FX Copy Traders na yung economy onboarding. Yung shinare kong una sa inyo. Okay? Pakiclick, no? Ito naman po yung susunod natin dito sa pag-onboard sa inyo. Okay, sige, welcome on board dito sa economy. Congratulations on taking the first step towards your financial journey. So meron po dyan onboarding and product utilization video na pwede nyong panoorin, self-paced, okay? Tapos ito yung step by steps kung paano ano yung mga gagawin. Like itong step 1, kiklik natin ito mamaya para ma-set up natin yung connection between your economy and Telegram account. Okay? Then follow the steps from top to bottom para ma-complete natin yung setup process. Tapos, ito naman, step 2, nandito yung Manara training video. Okay? Tapos step 3, engage with our supportive community. Yun yung join kayo sa GC natin. Step 4, kung ready na kayo to take your journey to the next level, pwede nyo i-contact yung leader nyo. Kung sino man yung enroller nyo. Okay? Tapos step 5, join VIP channel. Okay? Kung gusto mo makareceive ng mga VIP signals from LCR Capital. Okay? Next, punta na tayo doon sa step 1. Dito na yung pagkoconnect. Dito iikot ang training natin. Pagkoconnect between economy and Telegram account. Yan. So, click ko yung link na yon. So, nandito na tayo sa economy portal. Pupunta tayo sa economy portal. So, kapag kiniklik nyo yan, i-click nyo tong pag-login sa economy portal. Okay? Click nyo. Then, okay na, enter your email address and then your password dito. Okay? Email address tsaka yung password na ginawa niyo doon noong nag-enroll kayo.
Then, connect your economy on your Telegram account. Okay? Connect your economy on your Telegram account. By the way, nandito, pumasok si Coach JC. Coach JC, good evening. By the way, Coach JC is our founder and leader, pinaka-leader natin dito sa LCR Capital. Okay? So yan, connect your economy on your Telegram account. Okay? So, meron po dito gusto mag-share ng kanyang screen para diretso na natin mai-link yung yung Telegram mo with Economy Portal. Pwede po ba? Sino any volunteers? Volunteer, isa lang naman eh. Kung hindi, voluntold. Para direkta na. Sino pwede? Ma'am Wanda, meron ka? Pwede ka? Para direkta na natin mai-link. Nakalagin ka na ba sa Ma'am Wanda? Okay. Or Ma'am Debbie? Pwede mong i-share yung screen mo? Kasi nakaset up na yun sa akin, kaya medyo mahirapan kayong sundan kapag ako pa rin ang magse-set up. Wala. Okay. Si Ma'am Aisel. Isa-isa natin. Walang volunteer. Ma'am Aisel. Actually po, nanood po ko dun sa recorded na pinasa sa akin. Sinetap ko po siya kanina. Sinet up mo. Naset up mo na, ma'am? Opo, kanina po. Nung nanonood po ko sa isa po sa mga tutorial. Sir JF, pwede natin i-set up yung yung economy mo. Hello sir, nakapag-set up na rin ako kanina. Ko na yung sa Telegram yung sa economy portal ko. Okay, sige. Si Sir Ma'am Lisket. De la Serna. Tapos na po, sir. Tapos na. Si Sir Noel. Ito si Sir Noel, ngayon lang taon eh. Hindi pa po makasunod, sir. Hindi pa. Oo, ngayon lang. Si Ma'am Debbie, mukhang naka-set up na pala kayo lahat. Yan ito yung connect your economy on your Telegram account. Mukhang, hindi na tayo mahihirapan dito. Tapos, go to your Telegram and search for user info. Coach Alan, Coach, yeah. Batiin ko lang to si Ma'am Debbie Tenoria. Hello! Ayan. Hello na. Sa wakas, talaga nag-enroll na wala to si Ma'am Debbie. Kilala mo, Coach? Oo, lagi kong tinatawag yan pag nag-webinar ako kasi sabi ko, sipak naman ng taong to. Lagi nag-a-attend ng webinar. Sabi ko, siguro, hindi lang 5 times or 6 times nag-attend ng webinar yan. Tama ba, Miss Debbie, no? Grabe. Coach kahapon. Kahapon, nice one, Miss Debbie. Super proud ako na kasama ka na namin kasi super sipag niya. Super sipag niya. Speaking of sipag, baka gusto mo mai-connect na natin yung yung economy portal mo. Hindi pa ako papasok, Coach. Hindi ka makalagin? Okay. Hindi ka makalagin? Hindi ako makalagin. Lagin ka na. Wait lang. Kasi hindi mo masusundan to kapag kapag hindi ka makakalagin. Bakit hindi siya naglalagin? Okay. Okay. Lagin. Okay. Anong number nito? Walang Wala pa. Sige, lagin ka muna, ma'am. 629 sa litera na. Hindi ko alam. Nakalagin ka na? Wala pa rin, Coach. Wala. Oo, hindi siya makapasok. Yung login ba o yung share? Yung hindi ka makapasok? Sa login. Sa login? Paano ka makakasunod?
Bakit kaya? Okay? Dali, ano natin to? Tingnan natin kung yan. Subukan natin yung sa akin. Habang ano, kung nahirapan si Ma'am Debbie na i-login yung account niya. Okay, so once na makalagin ka, ito, kita po ba dito yung itsura? Ay, hindi pala, no? Hindi yata ako nakashare, no? Okay. Ito, once na makalagin ka, yan. Ito po yung itsura ng economy portal natin. Okay. So, ang mangyayari, ito yung home. Nandito yung business, kung saan nandyan yung mga dashboard, visual tree, report center, pay history, placement sheet. Tapos ito yung affiliate board, leaderboard. Ito yung economy wallet. Kung saan kapag affiliate ka, dito magpupunta yung ano mo, yung commission mo. Tapos dito yung Telegram details. Mamaya ililink natin. Nandito yung rank information. Nag-refresh ngayon. Ewan ko bakit nag-refresh. Kasi every Monday 3 p.m. nag-refresh yan. Ano natin, rank information. Tapos, makikita nyo dito, ito yung sa marketing sites, ito po yung yung economy link mo, kung saan kapag affiliate link pala. Dapat i-copy mo to. So, ang ginawa ko, i-link ko to, tapos i-copy mo to kasi yan yung i-share mo dun sa mga interested mag-enroll under you. Okay? So, kakapi mo lang yung link na yan or mismong ito, yan economy.best or dito sa kung i-click mo yung manage sites, pwede rin dito. Medyo mabagal. Okay. Medyo mabagal. Anyways, ganun lang po yung doon naman, napakita ko naman yung link. Nakokopyahin nyo. Copy link lang yun. Okay? Next. Okay, ang next na gagawin ay check natin kung pabigo natin. Connect your economy on your Telegram account. Go to Telegram and search for @userinfobot. So pupunta ka sa Telegram account mo diyan. Tapos, so yan, ito ako. Dapat meron ka open in web. Yan, in-open ko. Tapos ang gagawin mo ay medyo mabagal. Yan. Ay. Ewan ko bakit hindi nag-open. Mabagal internet ngayon. Umulan kasi. Yan, tapos ang gagawin nyo ay pupunta kayo doon sa chat. Okay, sa chat. Tapos yan nyo, tatype nyo yung @userinfobot. Yan. Kapag matype nyo yan, click nyo yan. Tapos, click nyo yung, i-type nyo yung /start. Tapos, automatic ito na yung mag-appear. Ipapakita nyo kung ano yung Telegram ID mo. So, ang gagawin mo, i-copy mo lang yung Telegram ID mo. Copy mo yan. Click. Tapos, copy selected text. Tapos, balik ka sa dali. Balik ka dun sa
Hindi ko makita eh. Economy portal. Sa portal mismo ito yun. Wala. Yan, tapos i-ano mo to, i-paste mo dyan. Yan, tapos save mo. Okay? Nasundan po ba yan? So, ang ginawa natin, pumunta tayo sa Telegram. Anong ginawa natin sa Telegram? Doon sa search, tinanap natin yung @userinfobot, tapos type /start. Nagpakita yung Telegram ID, yun yung sinave natin dito. Sa Telegram details. Okay? Next. Ang next naman na gagawin ay go, yan, add your, access your ECA courses naman. Yung ECA courses nandito yan. Ito. So punta ka dito sa yung sa left side ng portal mo, punta ka diyan tapos i-select mo lang tong ECA. Then mapupunta ka na dito sa mga training videos. Yan. Medyo mabagal lang. Okay, yan. Continue login. Next. Yan, meron diyang welcome video. Pwede mo panoorin yung welcome video. Yan. So, tapos, punta ka naman dito sa ECA. Tapos, nandyan yung, i-click mo yung Forex Academy. Tapos, English. Yan, meron ding welcome video dyan. Tapos, pwede mo panoorin yung beginners tsaka advanced. So, ang requirement yan, is manood ka ng 3 to 5 videos per day. Okay? Yan. Nasa 17 videos lang naman yan kapag sa beginners. Tapos sa advanced is ilang videos rin. Okay? So 3 to 5 minutes lang naman yung rin, yung malilit lang yung haba ng ng video diyan. Tapos yung Cryptocurrency Academy meron rin diyan, pwede ka manood ng video, pwede ka rin manood ng Stocks Academy about stocks naman. So it's up to you, pero sa team natin mag-focus lang tayo sa forex. So nasa sa inyo na kung gusto niyo extracurricular activity, aralin yung crypto and stocks. Okay? Pero dito sa team natin, we are focused on Forex Academy. Then meron rin diyan yung live trading sessions. Nandito yung mga yung mga previous trading sessions ng mga professional na mga traders. Nandiyan na mapa Forex saka mapa stocks. Pwede niyo panoorin yung mga replay niyan about US30, FX60, institutional trading, tsaka about Manara. Pwede rin naman sa stocks. Yan, nandiyan rin yung mga about sa stocks. So sulit na sulit, ang daming sa $149 nyo, napakasulit na. Actually, mahal dito sa labas kapag bibilihin mo. Okay? Ang kaibahan nito, kung sa YouTube, sabi mo, meron naman sa YouTube. Pero ang kaibahan nito, hindi watak-watak. So yung flow of thoughts, yung pagkakasunod-sunod, na yan, naayos na yan. Hindi sasabog yung utak mo para aralin yan. Hindi. Madali lang actually aralin. Okay? Then next is yung masterclass. Ito naman yung mga pwede kang makisit in sa mga klase ng mga international forex traders. Yung mga guru kung tawagin. So katulad ngayon, September 2, pwede kang makisit in kay Abdallah. I think this is 9:30 PM ngayon, mamaya. Okay? Si Abdallah, siya yung sa minus. Siya yung nag-trade about US30. Tapos bukas, pwede kang maki-sit in kina Edris Mahmoud. Magiging mo dyan, magiging classmates mo dyan ay international.
Kaya sulit na sulit talaga yung pag ano, pag-avail niyo nitong economy, hindi ka nalugi. Kasi talagang sulit yung value. Okay? Next. Punta naman tayo para ma-access si Eminus. So balik tayo dun sa dito sa economy portal. Then pupunta natin si Eminus. Ang gagawin natin ay dito sa left side under Forex. Click mo yung Eminus. Then pagka-click kay Eminus, meron siyang nakalagay na Telegram link. Okay? So ililink mo lang dito sa US30. Ililink mo lang to sa Telegram. So click mo yan. Then lalabas yan sa yung Telegram mo. Tapos open in web. Tapos yan. Meron dito join channel. I-click mo join channel. Okay? Pero ako naka-join na kaya wala nang button doon. Next. So after kay Eminus, i-link naman natin kay Manara. So balik ka dito sa Forex, then select Manara. Pagka-select kay Manara, bago mo yun i-access Manara now, puntahan mo muna sa baba. I-click mo muna yung Telegram link mo para sa mga Manara trading ideas. Okay, so i-click ko to, itong Telegram link na to. So click ko, tapos lalabas to. Gagawin mo open in web. Then meron join channel dyan. Mag-join ka na doon. Join channel button. Okay? So naka-join na ako dati kaya hindi na lumabas yung button. Okay mo lang. Tapos after nun is access Manara now naman. Dito na yung open natin yung mga pattern, scanner pattern. So during your initial opening dito sa Access Manara now, tatanungin ka ng 6-digit PIN authentication. So tandaan mo yung mo yan, yung i-input mo na 6 digits na yan, then yan na yung gagamitin mo all throughout. No, so ako meron ako. Yan. If it is your first time, once na maset mo, magtatanong siya ulit para makapasok ka dito sa Manara. Okay? Pwede yung taon ko, pwede yun. Sino yung hindi nagsasalta. At yun, Yan. Okay, tapos punta ka dito sa notification tab. para mabilis na matandaan. Tapos ang gagawin mo ay i-set mo yung dun sa watch list under notification tab. I-select mo yung Forex Major. Deselect mo yung Forex Minor. Para ma-receive mo lang ay yung mga major pairs lang like Euro USD, USD CAD. Yan. Go, Okay? go. Tapos, sa symbol naman ito, pwede mong i-add yung XAU USD. XAU, tapos slash USD. Yan. Para makareceive ka ng yan. Magkakaroon yung intelligence na tawag dito. I-select mo lang to. Tapos, ma-add na yan. So, yung na-add sa atin ay Forex Major tsaka XAU USD. Ito, hindi ko naman sinample ko lang itong Bitcoin dati. Tanggalin ko na to. So, yung meron lang sa selections natin ay yung Forex Major tsaka XAU USD. Okay? Next. Beside watch list tab, punta ka dito sa settings. Okay? Ang pipiliin mo ay pwede mong i-select na rin yung M5, M50, M30. Nag-aaral pa na. Okay? H1, H4, and D. Okay? Pwedeng i-deselect mo na yung D. Sobrang tagal na yan. Ibig sabihin ito yung time frame. Minute 5 na candlestick. Tinuro ko na yan sa during one of our webinars. Ito, 15-minute na candle. Every 15 minutes, nagpapalit na candle. Tapos ito, every 30 minutes naman, M30. Every 1 hour, every 4 hours. Then dun sa pattern, ito lang yung mga isa-select mo, 5 lang. Ito yung mga matataas yung winning rate at saka matataas yung risk-reward ratio.
na risk reward ratio na explain ko na rin yan during one of our webinars, pero for the sake na hindi naka-attend, ang risk reward ratio yun yung for every $1 na matalo sa iyo, pwede ka manalo ng $2. Kung ang risk reward ratio mo ay 2. Okay? Or kung 3 naman, yung risk reward ratio mo, pag matalo ka ng $1, mananalo ka naman ng $3. Okay? The higher, the better yung risk reward ratio. So yung isa-select mo dito sa pattern ay bat, shark, crab, gartly, tsaka butterfly. Yung iba, i-deselect nyo na yan. So 5 lang ha. Bat, shark, crab, gartly, tsaka butterfly. Pwede nyo yung i-screenshot para meron kayong kopya ito. Okay, screenshot nyo na bago tayo sa next. Okay, okay na? Na-screenshot na? Okay. Next, ito naman sa pattern type. Yung pattern type naman ay bullish tsaka bearish, nakaselect yan. Ano ba yan? Naturo ko rin to sa isa sa mga webinars, yung bullish, pataas, di ba? Yung bearish, pababa. Kapag bullish, ibig sabihin yan, magbabay ka. Ito yung up arrow na green. Bullish to. Okay? Kapag bearish, ibig sabihin magsesell ka. Pababa naman na red. Down arrow. Okay? So ulitin ko, bullish, pataas, green, buy, bearish, pababa, red, sell. Ibig sabihin no? So buy, sell. Buy, sell, sell, sell. Okay? Next, yung harmonic pattern status naman. Yung C point, ito yung mga completed na. Pero yun ay incomplete, I should say. Sorry. Incomplete yung C point. Yung D point, ito yung mga completed na. Na-complete na yung pattern. Kaya ang isa-select lang natin is D point. Kung gusto natin i-select yung C point, diyan na tayo gagamit ng mga buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. Yung mga pending orders. Pero dito sa D point, at a price yan. Ibig sabihin, pwede ka nang kapag lumabas na yung nabuo na yung pattern tapos nandoon ka pa sa price zone na yon, ibig sabihin pwede ka na mag-buy or pwede ka na mag-sell. Mukhang nagagalaw ni Sir Noel itong natin. Itong screen natin. Sorry, sir. Okay. Siguro inano niya. Zinusok mo pa, no? Okay. Paano ba yung bubuhat? Next. Yan, i-screenshot nyo na rin po to. Para alam nyo na bullish, bearish, tsaka D point yun. Screenshot nyo na rin po. Ito yung mga matataas na sa pattern na to. Ito yung matataas yung risk reward ratio tsaka malaking winning rate. Pero hindi lahat ng signal ni Manara ay susundin mo. Meron ditong strategy kaya nga dapat mag-attend kayo sa mga next Manara trainings. Dito kasi iano ko lang sa inyo yung overview about Manara. Okay? So next, ang gagawin na natin ay magtitingin tayo ng sample. Edit. Pero bago yan magtingin tayo ng sample, dapat malink muna natin kung ano yung settings natin, malink natin dito sa Telegram. Ang gagawin nyo, under notification, i-click nyo tong Telegram bot. Okay? Once na maklik nyo yan, mapupunta kayo doon sa Telegram. Okay? Pagka napunta kayo sa Telegram, ang mangyayari, madali lang nagbabasa pa eh. Medyo mabagal. Paano matanggal yun? Okay. Once na punta kayo dyan, i-open nyo lang sa web. Yan. Sa Telegram, open in web. Tapos,
Tapos dito sa search, ilalagay nyo at Manara FX. Ayan na pala. Nandito na pala na lead na tayo dito sa Manara FX. Tapos ang lalagay nyo dyan ay /start. Okay, /start. I-enter nyo lang. Tapos /alert. Enter nyo rin. Medyo mabagal. Nagre-read pa. Wait lang natin. Medyo mabagal. Wait lang. Bagal. Okay. Yan. Meron na kasi ako kaya yan. Yung mga nare-receive ko. Yan yung sample ng harmonic pattern na marireceive niya sa, sa Telegram. Okay? So, gagawin nyo para na ma-set, for example, like, kunwari, hindi pa ako nakakapag-set talaga. Click nyo lang yung /start, enter, tapos /alert. Tapos, pag i-inputin kayo dyan ng email address nyo, kunwari, yan yung email address nyo, alpha-twitter@yahoo.com. Tapos, enter nyo lang yan. Tapos, hihinga kayo ng authentication PIN. Yung authentication PIN, malalaman mo yan dyan sa, punta tayo sa Manara, tapos punta ka sa account tab. Yan, account. Tapos, ito yung authenticated token. Yan. I-copy mo lang yan. Tapos, i-paste mo doon. Doon sa, saan ito? I-paste mo dito. Yan. Paste mo. Yan. Enter. Tapos, automatic, malilink na yung Manara mo dyan sa Telegram mo. Makaka-receive ka na rin ng ganong, ay hindi to. Doon sa Manara FX ka lang. Makaka-receive ka na rin ng ganong patterns. Ito, like ito. So, mamaya, titingnan natin kung ano ba yung details itong pattern na to. Okay? So, ang gagawin mo, punta ka sa Manara. Okay, balik ka doon sa Manara. Yan mo ulit, nalalag out. Usually kapag hindi mo nagagamit yan, automatic malalag out. Okay. Input your email daw. Yan. Authentication PIN. Then, okay. Yan. Balik tayo dito kanina sa sinetup natin. Nag-setup na tayo kanina. So, gagawin natin ay dun sa notifications. Okay. So, tingnan natin yung yung ito, for example. Ito yung latest. Kung ano yung nasa taas, yun yung latest. Sabi ko, hindi natin lahat susundin yan, no? So, for example, itong USD CAD, nagbato si Manara, USD CAD. So, daw, buy, kasi pataas. Tapos, shark yung pattern. Oops, sorry. Tapos, sa time frame na, minute 5. Entry, meron siya. Target, meron. Stop loss, meron. Risk reward na 3.38. So, mataas to. Tapos, ngayon lang, September 2, 8:50 p.m. So, mainit-init pa. So, ang gagawin natin dito, ang pipiliin natin ng mga choices ng risk-reward ratio ay yung mga risk-reward ratio na 3 and above. Okay? 3 and above. So, ito ay pasok sa natin. Pasok sa
sa ano natin, sa isa sa requirement natin, 3 and above. Tingnan natin kung ano natin, susundin natin tong USD CAD na, no? Yan. Ito daw yun. Ito yung pattern. Okay? So sabi, shark, buy, tapos ito yung stop loss mo. Which is ito yun. Nakatakip ako dito. Yan. Ito yung stop loss. Which is ito yun, di ba? 1.348. Since ba yun, nasa baba yung stop loss, nasa taas yung target. Tapos ito yung entry price, 1.349. Ito yun. Range yan. Ibig sabihin ito, for as long as nandiyan ka pa sa range na yan, pwede kang bumili. Ang nipis nito kan. Tapos ito yung target 1, ito yung target 2. Yung TP1, TP2. Sabi ko kanina, hindi lahat ng signal ni Manara ay susundin mo. Paano mo pala susundin? Ano yung magiging basis mo? Isa ay yung sa risk reward ratio. Pangalawa ay dapat alam mo yung SMA 200. Okay? So, dun sa indicators. Okay? And mamaya i-set rin natin yung stochastic. So, tanggalin ko muna to. So, tanggalin ko muna to, pati to, para maturo ako kayo. So, yan. So, ito, tingnan natin kung, di ba sabi ko sa seminar sa inyo na trend is our friend? Di ba? Anong ibig sabihin nun? Kapag pataas yung trend, buy ka dapat. Kapag pababa yung trend, sell ka dapat. Dito, hindi natin alam kung uptrend or downtrend na dito. Pero, paano natin malalaman kung uptrend or downtrend? By using indicators. So, sana makasunod kayo dito. Kung meron man kayo cellphone or laptop, pwede naman. So, ang gagawin natin dito, yung indicators, kapag naka-open yung Manara nyo, i-click nyo tong indicators dito sa trading view nyo. No? Tapos, pagka-click sa indicators, hanapin mo yung moving average. Moving average, ito. Ito yung una, wag yung moving average channel. Ito yung simple kasi. Okay, yan, kilik ko na, nadagdag dito. Okay? So, i-close ko muna para ma-set ko kung ano yung SMA 200. Ito yung magdedetermine ng trend natin. So, meron dito sa gitna na, yung gear na, format. I-click mo lang yan. Yan. Automatic lalabas tong inputs. Ang lalagay mo sa length ay 200 kasi SMA 200 yan. Tapos yun lang yung ano mo, yung papalitan mo, yung length. Tapos sa style, ang gawin mo pinaka-dark ang piliin mo na blue. Tapos i-ano mo, i-drag mo pa kanan ito para pinaka-makapal rin. Okay? Tapos okay mo. So, kung makikita mo, yan ay bakit po ito? I-refresh ko. Parang uptrend siya. Na-disconnect ako. Takip yata. Wait lang, nag-disconnect tayo. So dito sa notification, USD, ito yung nakita natin kanina, yan. Yan nag-appear na. Nag-appear na yung blue, yung kaninang sinet natin na SMA 200. Ito yun, yung blue na. So ibig sabihin nito, parang ang ibig sabihin nito ay pa-uptrend. Yan or ano pala, downtrend na to, pa-downtrend na, mag-uptrend na actually. So, paano mo ba malalaman kung uptrend or downtrend? Ito yung di ba, yung SMA 200 natin. So, kapag nasa taas yung price, ibig sabihin nun, uptrend. Pero kapag nasa baba yung price, nasa baba ng SMA 200, ibig sabihin nun, downtrend. Again, ulitin ko. Ito yung SMA 200.
Yung price mo kapag nasa taas, uptrend yun. So ito kanina, ito pa uptrend yan, no? Nasa taas ng SMA 200, uptrend yan. Nagkataon lang dito, pa-down na siya. Then kapag nasa baba naman ng SMA 200, downtrend na yan. So ibig sabihin nito, ito na yung latest natin, downtrend na tayo, no? So ano sabi? Buy daw, sharp buy. Pero downtrend tayo. It's up to you since nasa ano ka, nasa in between ka o transition ka between uptrend to downtrend. So nasa sayo na kung susundin mo. Pero ang sa atin, trend is our friend. Okay? So pwedeng sundin mo, pwedeng hindi. Kasi ano na to, nasa transition. Pero parang ito, kung titingnan mo, parang mahihit niya yung target. Nasa ano in between pa naman ang transition yun. Okay? Okay, tapos ang mangyayari dito, since nandito naglalaro-laro yan, pwede mong i-set yan. Kung nasabay ka pa, kung titingnan mo, ito yung D, di ba? Ito yung completed pattern D, nandito ka. So, pero nandito na pala yung price mo, hindi ka na pwedeng humabol. Kasi iwan ka na. Pero dapat nung nandito ka sa part na to, pwede kang humabol. Okay? Pwede kang mag-buy dyan. Okay? So ito hindi pa nahihit yung ano, yung stop loss after nandito kasi dito na nagbato siya si Malara, nandito ka pa. Nandito pa yung ano, yung pattern. Kumbaga completed ka ko complete nun. Noon na-receive natin sa notification. Okay? So yan. Mag-sample pa tayo. Sample pa tayo para mas malinaw. Ito USD card, ito pa rin na natin kanina. USD Chef, Swiss franc, Gartley, M5. Tingnan natin. Yan. Sabi niya, buy daw. Buy. Ito, yan, Gartley. USD, Swiss franc at 5-minute time frame. Yung price range for as long as nandito ka pa sa gray area, yung price range na yan, 0.8507 to 8508. So pwede ka pang tumabol. Pero nakalayo na, nandito na. Nandito na, kaya layo. Ay, nahit na. Hit na yung TP1 tsaka TP2. Pero 1.91 lang pala yung risk reward niya. Kaya wag natin piliin yan. 3 and above tayo. Hanap tayong USD chef rin na iba. Wala. USD card, Euro. Ito Euro USD na lang. Ay 2.04. Mababa lang. So 3 and above tayong risk reward ang pipili natin. Ito. USD JPY. Sell daw, sell. Crab na pattern. At M5, minute 5. Tapos 3.76. Tingnan natin ha. Double click ko. Tapos yan. Ramp pattern. Tingnan natin kung susundin natin to. Pero parang after rin to. Nagpa-buy. Ay ayan. Down. Nagpa-sell pero uptrend. So dito pa lang, hindi ko na ito-trade to. Kasi you are going against the trend. So punta tayo sa iba. SDJPY, sell, XAU USD, Gartley. Tingnan natin to ah. O yan, taas ng risk reward 9.41 at minute 5. Yan. Ito yung yung sinabi niya, Gartley, nakakita siya ng pattern. Gartley, dito. Nung nandito pa lang, binato niya na yung signal. Tapos, nakakita siya. Ang trend natin ay, nung time na yun ay, kanina ay, parang transition parang hindi siya uptrend, hindi siya downtrend dito. Wala. Okay? So, nasa sayo na yan kapag ganyan na kung susundin mo. Pero kapag sinunod mo yan, na stop loss ka.
Yan, na stop loss ka. Bago pa bumalik. Pero kung dito ka nag-set ng stop loss mo, hit mo yung TP1. Okay? Pero stop loss ka kapag sinunod mo yung kanina. Hanap tayo ng iba. USD CAD. Tapos na natin to eh, di ba? Okay, hanap tayo. USD JPY. Euro USD. Ay, September to to. No? Puro M5. Sa M5 kasi mabilis eh. Mabilis ma-close. So, tanggalin natin yung M5. Para yung sa higher time frame ang mga lumabas. Refresh. Okay. Sulit na sulit itong ano niya, itong onboarding nyo kasi nagsasample na tayo. No? Para may Manara training na rin tayo. So punta ka sa notification. Yan, USD JPY, tingnan natin to. 4.7, USD Sharp. Euro JPY, 4.35. Tingnan nga natin to, Euro JPY. Yan. Nakakita daw siya ng Gartley. Okay? Parang bago pa to, no? Yan, nandyan. Kasi 1 hour time frame, mabagal. Tagal. One hour pala. Ito sa 50 USD CAD. Yan. Ito, subukan natin. USD CAD. So, nakakita siya ng bat pattern. Yan, no? Bat. Tapos, buy daw, buy. Tapos, nakita natin ano, uptrend niya, ang trend niya ay, ano to, uptrend, downtrend. Pwede ba pakitype kung uptrend or downtrend kung natuto kayo? Doon sa sinabi ko. Ano po to? Uptrend or downtrend? Pakitype, yun, up. Sabi na myself. Up, tama. Okay? Uptrend siya. So, nung time na na-receive mo yan, tapos nandito ka pa sa, no, sa price zone na to, yan, price zone yan yung gray area, pwede ka pang mag-buy. Ang laki pa ng risk reward, oh. Kapag sinunod mo yan, ang laki, tiba-tiba ka dyan. Okay. So, hindi siya na-hit nung stop loss, hindi niya na-hit yung stop loss. So, pag ano niya, pag set dito, nung nakakita siya ng, ano, ng pattern, kapag nag-buy ka dyan, tapos TP1, TP2, sinet mo, TP hit ka. Ibig sabihin TP is take profit. Profit ka. Okay? So yun, ganun yung pag-select dito. Meron pa mga ibang ano, pero hindi natin di-discuss ibang mga indicators like RSI, stochastic, yung mga momentum indicators naman yan. Para malaman mo kung overbought or oversold. So, malamang ituturo na sa ibang ano, sa Manara training to. Pag makapag-conduct tayo dito sa team natin. Okay? Okay na ba? Gusto nyo actual trading? Bago tayo matapos? Kindly type ano, please hit yes kapag gusto nyo mag-actual trading tayo. Isang ano lang, isang salbo lang. Gusto nyo ba yes? Hanggat hindi ko nakikita nag-engage yung iba, hindi tayo mag-actual trading. Yan, okay. Sige, yes, nag-yes lahat. Kaya sige, mag-actual trading tayo. I-share ko lang tong ano ko. Guys, if ever, baka pwede naman kayo mag-open camera para naman ganahan si Coach Alan. Yes, yun, thank you, Coach JC. Kasi medyo, to be honest with you guys, mahirap din magsalita ng mga 2 oras sa onboarding nang hindi nakikita yung kausap. Andito pala si Coach Sandro eh. Andito si Coach Sandro, syempre si Coach Sandro. Diba? Good evening. Guys, I would really encourage everyone to please open your cameras para sa magganahan si Coach Alan. Ang hirap ng ganito. Actually, yung... Hindi na siguro tayo mag-actual trading coach. Hindi nag-open ng camera eh. Kaya nga eh.
Si Coach Ikaw na Sandro. yung Buti ba ano? to si Coach Sandro? Oh. Lagi nagpapakita ng kagwapuan. Itong ano eh. Yes. Itong Richard Gomez ng ano, LCR Capital eh. Cesar Montano. Cesar Montano ba? Yes. Cesar Montano ba? Ayan. Hello, Miss Wanda Lu. Bagong enroll to. Nakita ko sa ano to. Sige guys, sige. Open camera Kay lang Coach tayo. Ha? Jessa, si Miss Wanda. Okay, kay ano yan, kay Coach Jeza. Guys, open camera lang tayo, ha? Yan, para tos ka na naman si Coach Alan. Alright? Sige. Hahanap tayo ng ano ng itik natin tapos tingnan natin kung matitipid. So isama na natin sa notification yung 5 minutes para mabilis lang. Although itong mga 5 minutes na ano na 5 minutes na time frame ay mabilis mabilis ma-hit. Minsan na madalas na ano to na TTP na ESL kasi sa sobrang nipis ng ano ng SL mo. Ito, GBP Chef. Tingnan natin to. GBP Chef. Mataas, $3.49. Uptrend, nagpa-buy. Ay, nagpa-sell. Huwag yan. Ito, USD CAD. Uptrend, 3.38. Risk reward. Tingnan natin kung ano tayo. Yun, no? Naku, ano na to, oh. Ay, ito yung tinignan natin kanina. TP2, oh. Kung sinunod natin to. TP2. Okay, uptrend rin siya eh. Uptrend na rin. Mukhang wala tayong maano. Ito kasi mga to, iba, tapos na to eh. Ito. Downtrend. So, uptrend to, nagpa-sell. Huwag yan. Kaya talagang ano, yan, no? Uptrend, buy. So, TP1, TP2 ka. Pero 1.91 lang yun. Risk reward. Itong USD CAD chart. Tingnan natin. Yun, no? Nahit yung stop loss, oh. Tingnan mo, nag-go against the trend siya, uptrend, pero ayan, ano pa rin pala. Nagano rin pala. Within the trend rin pala, pero nahit yung stop loss. Okay, Euro USD. Ano na lang, para hindi tayo masiro sa ano, base na lang sa ano natin. Base sa TA natin. Gagamitin natin yung ano ko, yung ginagamit kong strategy sa pagti-TA. Sa scalping. Okay? Kasi wala tayong mat-reducing manara eh. So dito, okay? So i-share ko tong ano, i-share ko tong cellphone ko sa gold time trade. Share. Okay, stop share ko. Screen. Start now. Yan. So MT5, MetaTrader 5. I suppose naka-ano na kayo, naka-open na kayo ng MT5 niya. Pinagawa namin kayo dyan bago nag-onboarding. Yung mga coaches niya. Kung hindi pa kayo nakakapag-set ng MT5, please seek assistance from your enroller. Okay? So yan. For example, dito tayo sa XAUSD under the chart. Okay? Dapat mag-a-appear to. Itong XAUSD na no. Tapos M15, so pwedeng sa M5 ilagay para minute 5 tayo, yung time frame natin. Tapos gawin yung 0.01 lang yung ano, yung lot size nyo. Okay? Yan, ito, ginawa kong 0.01. Tapos, kaya paano ko napalabas tong ano, itong buy and sell. So, i-unclick ko muna tong red and blue box sa upper right para magtago. Cancel. Yan, nagtago na. Okay.
So para mapalabas ko yung buy and sell, ito yung mga ginagawa natin kapag kunwari, nagbato si VIP signal ng buy now. Sasabihin, di ba, buy now. Hindi ka mag-ano doon, hindi ka magpe-pending order na stop loss, ay buy limit, sell limit. Ang gagawin mo, buy now. I-click mo agad yung buy. Or sell now, i-click mo agad yung sell. So ang tawag doon ay market execution. So dito, para mano mo yan, i-click mo tong red and blue sa taas. Red and blue, para lumabas yung sell tsaka buy. Tapos makikita mo sa gitna niya ay yun yung lot size. Tapos ito naman yung currency pair or yung index. Yung commodity tsaka yung currency na USD commodity na gold, XAU, USD. Yan yung gold na tinatawag. Tapos ito yung M5, minute 5. So para mapalitan mo yung time frame, dito lang yan. Taas. Okay? Next. So based dito sa technical analysis ko ng scalping, ito yung tinatawag na RSI tsaka stochastic. Yan, no? Yan RSI and stochastic, momentum indicators yan, parehong momentum indicators. Yung iba, yung sineset nila yung RSI nila, pareho lang sa stochastic. Pero ako, sineset ko yung stochastic sa yung default or 14, nasa 14 yung level. Tapos 80-20 yung higher tsaka lower na level. While yung sa RSI, kasi ang RSI mas longer na momentum indicators. Ang sineset ko na level diyan ay 50-50. So para nasa gitna. Palalaman ko kapag nasa taas ng 50 level, uptrend yan. Kapag nasa baba ng 50 level, downtrend yan. Okay? So uptrend kapag nasa taas ng level ng RSI, downtrend kapag nasa baba ng level ng RSI. So yun, para ma-differentiate mo na lang yung RSI tsaka yung stochastic. Okay? Not necessarily na mahihit ni stochastic ni RSI yung 80 or 70 level. Kasi pwedeng naglalaro lang siya in between 50 and yun nasa 50 level. Para sa uptrend or sa downtrend. Okay? So may nalaman kayo, yung mga ibang alam yun, no? Okay. Yan. Ito na yung ginagawa niyang candle at minute 5. So tumataas-taas yan. Yung in-explain ko sa webinar. Yung kandila, ginagawa niya, so anong oras na yun? 9:24. At 9:25 exactly, magko-close yung kandila na yan. Gagawa na naman ng panibagong kandila. Okay? So, kung makikita mo ito yung wick, nasa lower wick, yan yung pinaka mababang nagawa niya at that specific time frame. Ito naman sa higher wick, yan yung pinaka mataas na nagawa niya at that specific time frame. Then gumagawa-gawa pa siya ng yung price, naglalaro-laro pa doon hanggang kapag dating ng 9:25, magko-close yan, then yan, nag-close na kasi 9:25 na. Gagawa na naman ng panibagong candle. So yan. Kung makikita mo, nandito yung stochastic mo, nasa overbought ka na. Ay oversold, I should say. Kapag oversold, nasa 20 and below. Or ito, nasa malapit sa level ng 20. Pero madalas nag-ano pa yan. Pwedeng bababa pa yan dun sa 20 level. Oversold na yan, which means ready to go up. Kasi from downward trend na oversold, it is now ready to go up. Pero minsan tricky si gold. Huwag kang magpapanila lang kay gold. Kasi kapag tinopak yan, pwedeng tumambay yan dyan kapag nasarapan yan dyan sa level na yan. Tatambayan na matagal hanggang yung mga hindi nag-set ng stop loss, akala nila paakyat na. So hindi sila mag-set ng stop loss. So susunugin yung pera mo. Okay? Dito naman sa level na to, yan yung 80% level. Diyan naman yung overbought na tinatawag. Kapag kunwari, dumating na yung signal mo, papataas na dyan. Tapos, indication yan na kapag nandito ka sa overbought, pababa na at any time, any period of time. Ready to sell ka naman dyan. Pero as I've said, minsan or madalas, taupakin si gold. Kapag nasarapan niya sa dyan na tumambay sa overbought na yan, sa taas na yan, pwede siyang tumambay ng kahit ilang oras. Na kapag hindi ka nag-set ng stop loss, nag-sell ka na dyan,
pwede kang masunugan. Kasi pagtutuloy-tuloy na tumaas yan. Okay? So tingnan natin dito sa ano natin sa technical analysis natin ano na mangyayari. So kapag dito hindi pa ako, wala pa ako nakikitang confirmation candle na ready siya at any time na tumaas. Ano ba yung mga confirmation candles? Tinuro ko yan sa webinar. Yan yung mga ang hinihintay natin kapag downtrend ay yung confirmation candle na pataas na. Ano yun? Yun yung hammer. Okay? Yung hammer, yun yung ano ko ba man? Pwede ba mag-drawing dito? Hammer or wait hammer or bullish engulfing ang pwede mong hintayin dyan. Ay may ano nga pala to, may art, clip art. Okay, wait lang Stop share ko para ma-drawing ko yung hammer. Yung hammer, ibig sabihin, sa downtrend na yon, ready ka na confirmation na ready ka na mag-uptrend. Okay? Share screen ko para ma-drawing ko na lang. Mas madali yung Ano ba yung mga confirmation candles? For example, dito pa downtrend siya, di ba? Tapos mag-uptrend na. Pwedeng hammer, which is ganito yung itsura niya. Yan. Yan, kapag makakita kayo ng ganyan. Hammer. Ibig sabihin, confirmation na yon na pwede nang umakyat. But again, hindi 100% na mapipredict talaga natin ang market. Kapag tinopak talaga yan, pwede magtutuloy-tuloy na bumaba pa. Kahit meron mga confirmation candle. Ano ba yung isang confirmation candle kapag downtrend? Ano naman siya? Bullish engulfing. Kunwari, yung last na candle na bearish, kunwari ito, bearish yan. Tapos, red yung bearish. Ito, for example, ito yung bearish candle. Tapos, magkakaroon ng bullish candlestick, mas malaki. Yan, mas malaki, kinain. Bullish engulfing. Kinengulf, kinain niya yung mas maliit. Yan. So, pwedeng indicator na pataas. In confluence with oversold. Okay? Ano naman yung yung confirmation candle kapag pababa na, kapag after naman tapos hinihintay mo na overbought na bumaba. Yun naman yung tinatawag na shooting star. Yung shooting star baliktad naman ng hammer, ganyan. Okay? Kasi pataas yan, di ba? Pataas kunyari. Pataas yung trend. Tapos nandoon ka na sa overbought. Yan yung shooting star. Tapos yung naman is pwedeng bearish engulfing naman. Yung bearish engulfing, kunwari nandun na ito yung isa sa pinaka last na bullish candlestick. Tapos ang mangyayari magkakaroon ng bearish candlestick, mas malaki. Yan. Isa yan sa indicator na pwede nang pababa na yung market. So yun yung ibig sabihin nun. Okay? So balik tayo dito sa dito sa sharing natin. So, Zoom. Na-close ko pala yung Zoom ko. Yung Zoom ko dito sa cellphone. Sorry. I-open natin yung Zoom. Okay. Yan. Yung onboarding. So, babalikan ko ngayon yung kanina yung gold. Mag-join lang ako.
Okay, coach. Basic. May record. Yes, may recorded tayo dito, coach. Okay, yan. So, i-share ko na to. Start now. So, balik tayo dun sa trade natin kanina. Since wala tayong makita dun sa Manara kanina, so ito, dito na lang tayo sa sarili nating analysis. So, yan. Kung makikita mo, over, yan, pataas na. So, sampulan lang natin ito, mag-buy tayo. Buy, 0.01 sa gold, XAU at 5 minutes. Yan, buy. So, kung makikita mo, once na kinlik ko itong buy, nag-click na ako, mapupunta na yan sa trade. Yan, no? Negative agad kasi yun yung tinatawag na spread. So, hihintayin mo na lang siya mag-blue or mag-ano. Or pwede mag-set ka ng trade, mag-set ka ng ng TP tsaka stop loss mo yun. So gagawin mo, i-click mo to para manual kang mag-set ng TP stop to. I-click mo tong line na to kung saan ka nag-buy. Tapos mag-set ka ng stop loss. Okay? Click mo yung stop loss na yan. So yung stop loss ito, ay, nawala yan. Nasaan yun? Wala. Yan, stop loss. Yan, imumove ko pababa yung stop loss. Siyempre, since nagbay ako, yung stop loss ko sa baba. So, pwedeng gawin ko, kunwari, 20 pips. Uh, 20 pips. Ay. Yan, nandyan na agad yung dollars kung magkano mo kapag 20 pips. 0.72. $2 yung 20 pips. Yan, ginagalaw ko yan. So, $2 yung 20 pips, kunwari. Yan, 20 pips, 2.01. So, kung makikita mo, naka-ano na yan, no? Na-set na yung 2, ibig sabihin, $2 ang loss mo, nasa 20 pips ka, babalikan ng isa yan, no? Tapos, iseset ko naman yung TP ko, sabihin ko 30 pips, kunyari, TP. Kinlik ko lang yung TP. Tapos, iseset ko sa taas. Yan, sineset ko sa taas, 30 pips naman. Para 3:2 yung risk-reward ratio ko. Sample lang to inaano ko lang. Para binibigyan ko lang kayo idea. Yan. Para alam mo agad na $3 yung, yung loss mo. Yan, 330.3. So, i-set mo na lang dito. I-click mo na lang to para sakto yung gusto mo. Dito. I-click ko dito. Kasi mahirap sana. Yan. 2503.51 para saktong 30 pips. Ito. So, 30 pips yung TP ko. 20 pips yung stop loss ko. So, modify. Click modify. Yan. Meron ka ng trade, di ba? So, ang isa sa option is pwedeng abangan mo, TP when happy, or hintay mo ma-close kung TP ka or stop loss ka. Ganun. Ngayon, kung happy ka na dyan, kunwari, happy ka na dito sa $0.55, kasi yan, naglalaro-laro yan, pwede mo nang i-close yan. Ang gagawin mo lang ay long press mo to, tapos close position. Or pwede namang dito ka rin mag-modify ng SL mo tsaka stop loss mo. Gagawin mo long press yan, tapos modify position. Tapos i-modify mo to, itong stop loss mo, kunwari 24.50. Or pwede rin tong gawin mo 24.504. Modify, click modify. So ito yung TP, ito yung stop loss Modify. Yan. Ganyan. Nagwa $1 na ako. Ibig sabihin, pataas pa. So, meron kang option na hintay mo ma-TP dito, dun sa line mo, or SL dito.
Yung sinet natin kanina. So, for example, TP1 happy ka na, $1, okay ka na doon. So, yan na, ay, sandali. O, dyan sa 0.8075, i-long press mo, tapos i-click mo yung close position. Itong close. Close position. So, automatic, yan, sabi niya, close profit with 0.7 or 0.6. I-close mo na yan. I-close ko na. Yan, done. So, makikita mo na yan sa history mo. Dito sa history mo, click mo yung today. Ito yung calendar sa history. Click mo tong calendar na ano. Medyo nagpi-flicker lang. Ewan ko kung bakit nagpi-flicker to. I-click mo yung today. Ano yung mga, yan. Yan na yung profit. Ito yung nakikita nyo sinishare ng mga profit ng mga dun sa observation GC. Okay? Yan. Ay, swerte nyo kasi nag-trade, actual trade tayo ngayon. At least alam nyo na kung ano palang gagawin kapag nag-actual trade ka na. Diba? So may tanong pa po ba kayo? Kasi patapos na rin itong ano natin, itong onboarding natin. Q&A na tayo. Ayan. May tanong pa po? Good people. Meron pa. Dito ko may record. May recorded coach Sandro. I-share ko na lang. Stop recording ko na.